Matapos ang isang mabilis na kasal sa pambansang Diyosa, plano kong maging isang palamunin lamang, nais lang mag-enjoy sa buhay. Ngunit, inilantad niya ang isang kanta na isinulat ko sa isa sa kanyang mga live stream. Sa harap ng maapoy na pagtatanong ng aking mahal na asawa, napilitan akong maglabas ng pangalawang kanta, ang I-Blame It on the Moon, na, sa aking pagkagulat, ay muling gumimbal sa buong internet. Ang sikat ng araw sa hapon ay maganda. Komportable akong nakahiga sa lounge chair, nagbabasa ng isang fashion magazine, habang ang isang maliit na mesa sa tabi ko ay may afternoon tea na inihanda ni Sophie Su. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko. Sa sandaling muli akong isinilang sa parallel world na ito, napunta ako sa isang biglaang kasal sa pambansang Diyosa, si Sophie Su. Si Sophie Su, 21, ay ang nangungunang Diyosa tire na bituin sa industriya ng entertainment. 3 taon pagkatapos ng kanyang debut, ang kanyang fanbase ay lumampas sa 70 milyon. Siya ay isang all-rounder, pagkanta, pagsayaw, pag-arte, variety shows, na humakot ng mga malalaking parangal at pinangalanan pa bilang the most beautiful face of China ng Time magazine. Sa isang asawang napakaganda at matagumpay, nag-isip ako ng 3 segundo at nagpasya na itapon ang kahiyahiyang ideya na magtrabaho para suportahan ang pamilya. Sa aking nakaraang buhay, nagtrabaho ako hanggang sa buto, nagsikap ng higit sa 20 taon upang umakyat sa tuktok ng mundo ng entertainment, para lamang mamatay sa sobrang trabaho sa isang award ceremony bago ko pa man ito ma-enjoy. Kaya, sa buhay na ito, determinado akong maging isang kumpletong palamunin. Trabaho. Hindi iyon umiiral. Bukod pa rito, ang aking magandang asawa ay isang money-making machine. Kung magpapabaya lang ako ng kaunti, walang magiging problema, di ba? Sa aming 3 taon ng kasal, hindi ko kailanman sinabi kay Sophie na marunong akong kumanta, tumugtog ng piano, o magsulat ng mga script. Ang tanging araw-araw na trabaho ko ay magsulat ng mga libro sa bahay. Siyempre, ang itrabaho na ito ay maingat na pinili. Kung ano ang isinulat ko ay hindi talaga mahalaga, basta't makakaya kong manatili sa bahay. Ang isang manunulat ay maaaring mag-claim na ang paglabas para makipagkita sa mga babae ay paghahanap ng inspirasyon. At sino ang makakapagsabi kung seryoso akong nagsusulat o naglalaro lang ng mga laro habang nakaupo sa harap ng computer buong araw? Masyadong abala si Sophie para bantayan ako. Tungkol naman sa kung bakit wala akong nailathalang mga gawa. Kakulangan ng inspirasyon, hindi maganda ang pakiramdam, masamang panahon, walang katapusan ang mga dahilan. Kung lahat ay mabigo, sasabihin ko na lang na ako ay isang manunulat na may mga mithiin, nais gumawa ng mga walang hanggang obra maestra, hindi lamang gumawa ng market-driven na entertainment. Si Ikaw ay ginugol ang isang buong buhay sa pagsulat ng Dream of the Red Chamber, at si Oda ay ginugol ang isang buong buhay sa pagguhit ng One Piece. May nagsabi ba sa kanila? Gayunpaman, ang aking buhay bilang isang palamunin ay ganap na nawasak isang araw. Sa study sa tabi, isang boses sa screen ang nagrereklamo, Sophie, napaka-irrasyonal mo. Bakit mo pinakasalan ang isang tulad niya? Walang ginagawa si Ethan Jayang. Ano ang maganda sa pagsasama ninyo? Tumingin si Sophie sa siksik na barrage ng mga komento ng fan sa kanyang screen at mumuso, tila medyo hindi masaya. Nag-livestream siya mula sa bahay ngayon. Sa una, tinatalakay niya ang posibleng pagkaantala ng kanyang bagong kanta, ngunit sa paano man, biglang ibinaling ng mga tagahanga ang usapan sa kanyang kasal. 3 taon na ang nakalilipas, ang balita ng aming biglaang kasal ay yumanig sa buong internet. Agad na hinukay ng mga mausisang netizens ang lahat ng impormasyon tungkol sa akin. Nakatitig sa isang A4 na papel na puno ng mga blankong espasyo, nagulat ang web. Itong si Ethan Jayang ay isang ganap na nobody. Paano magiging karapat-dapat ang isang tulad niya kay Sophie Su? Nagkagulo ang internet sa loob ng isang buong araw. Lahat ay nag-message at tumawag kay Sophie, pinapayuhan siyang huwag maging padalos-dalos. Ngunit si Sophie ay kumilos na parang walang naririnig at pinakasalan ako ng walang pag-aalinlangan. Sa araw ng aming kasal, ang mga larawan namin na magkahawak kamay at magkayakap ay nakapaskil sa mga pangunahing media outlet. Hindi mabilang na mga kabataang lalaki ang nakaupo sa katahimikan sa mga internet cave, at sa isang gabi, ang mga kalye ay tila napuno ng mga binatang may pusong sawi na may mga sigarilyong nakasabit sa kanilang mga labi.
Sophie, bakit mo pinakasalan si Ethan Jayang sa simula pa lang? Tanong ng isang fan. Sa harap ng walang tigil na pagtatanong, isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa maputing mukha ni Sophie. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nahihiya niyang sinabi dahil gwapo siya. Ang kanyang sagot ay muling nagpagulat sa mga tagahanga. Sophie, napaka-inosente mo. Maraming gwapong lalaki dyan. Mahihimatay na ako, hindi ko na kaya ito. Hindi ko akalain na ganito kang klaseng tao, Sophie. Oh by God, Diyos ako, hindi ka naman isa sa mga taong nabubulag sa pag-ibig, di ba? Lalong namula ang mukha ni Sophie. Totoo iyon, mahilig siya sa magagandang mukha at lubos na nabighani sa aking itsura. Sa una ay nahihiya siyang aminin ito, ngunit hindi niya maaaring iwasan ang mga tanong ng mga tagahanga magpakailanman. Sophie, makipaghiwalay ka. Makakahanap ka ng mas mabuti. Hindi talaga bagay sa iyo si Ethan Jayang. Tignan mo, ano ang nagawa niya sa nakalipas na 3 taon. Nakatambay lang siya sa bahay, naghihintay na suportahan mo siya. Ang isang lalaking tulad niyan ay isang ganap na palamunin. Susuportahan mo ba siya sa buong buhay mo? Nang makita ang screen na puno ng mga negatibong komento tungkol sa akin, hindi napigilan ni Sophie nang umuso. Alam niya ang sitwasyon ko. Sa 3 taon ng kasal, wala akong kinita kahit 1 sentimo. Siya ang sumasagot sa lahat ng gastusin sa bahay at binibigyan pa ako ng 200,000 bawat buwan para sa bulsa. 3 taon na akong nagsusulat sa bahay nang walang nagagawa. Teka, pag-usapan na lang natin ang bagong kanta, sabi niya, sinusubukang ibahin ang usapan. Nang makita ang kanyang pag-iwas, napabuntong hininga ang mga tagahanga, ngunit hindi sumuko. Ang isang lalaking tulad ni Ethan Jayang, na walang talento o karera, ay hindi karapat-dapat kay Sophie Su. Naniniwala sila na isang araw ay matatanto ng kanilang Diyosa ang kanyang pagkakamali. Nagpatuloy ang malambing na boses ni Sophie, may bahid ng paghingi ng tawad. Ang bagong kanta, na nakatakdang ilabas sa loob ng 3 araw, ay maaaring maantala ng 1 linggo. Medyo abala ako kamakailan. Pasensya na po, pero magsisikap pa rin ako. Hindi kayo mabibigo sa bagong kanta. Napuno ng suporta ang comment section. Okay lang, naiintindihan namin. Sophie, siguraduhing magpahinga ka. Kasalanan lahat ni Ethan. Isang matandang lalaki na hindi nagtatrabaho at nakikikain lang sa asawa. Dapat ka na talagang makipaghiwalay. Sumimangot ang mukha ni Sophie. Paano napunta ulit ang usapan kay Ethan? Nang malapit na niyang tapusin ang live stream, biglang humiling ang isang fan, Sophie, ipakita mo sa amin ang mga wedding photos mo. Sumabog sa pagsang-ayon ang chat. Kahit na lahat sila ay tutol sa aming kasal, desperado nilang makita si Sophie sa isang wedding dress. Kumurap si Sophie, ngumiti ng malambot at pumayag. Sige, pero nasa kabinet ang album. Hahanapin ko. Kinuha niya ang kamera at lumakad papunta sa isang drawer sa tabi ng bookshelf. Nang buksan niya ito, na nagpapakita ng ilang magagandang wedding album, isang piraso ng papel ang nahulog. Oh, ano ito? Huminto si Sophie, dinampot ito. Puno ito ng siksik na sulat kamay ni Ethan. Ang pamagat ay 3 salita lamang, The Wind Rises. Ano ito? Isang tula na isinulat niya. Bakit ito nakasuksok sa loob ng photo album, nagtataka niyang tanong. Nakita rin ng mga tagahanga sa livestream ang papel. Mukhang tula. Huwag mong sabihin na sa 3 taon, ang tanging naisulat ng palamunin na iyon ay ang isang tulang ito. Biglang nag-type ang isang fan, teka, parang lyrics ng kanta iyan. May melody na nakasulat sa tabi nito. Iyon ang nagpa-alerto kay Sophie. Bilang isang mang-aawit, matalas ang kanyang pakiramdam sa musika. Isang mabilis na sulyap sa melody at sa mga salita ang nagkumpirma nito. Ito ay isang kanta. Ngunit The Wind Rises. Hindi niya ito narinig kailanman. Sinimulan niyang basahin ng malakas ang mga lyrics. Sa daan na ito, naglakad ako at huminto sinusundan ang mga bakas ng kabataan. Naramdaman niyang maganda ang mga lyrics, ngunit pagkatapos ng ilang linya, huminto siya. Napagtanto niya na sa likod ng mga simpleng salita ay may malalim na kahulugan. Bago ko unang nakilala ang mundong ito, 1,000 pananabik, nakatitig sa abot tanaw na napakalapit, ngunit handang dumaan sa apoy upang tawirin ito minsan. Lalong lumaki ang kanyang pagkamangha.
Ang mga lyrics ay hindi ka panipaniwala. Ngunit kinopya ba ito ni Ethan mula sa kung saan? Bilang isang nangungunang idolo, hindi mabilang na mga kanta ang narinig niya, ngunit hindi niya matandaan ang anumang katulad nito. Nagduda rin ang mga tagahanga. Hindi ko mahanap ang The Wind Rises online. Pinalitan lang ba niya ang lyrics ng ibang tao? Nagulat si Sophie na hindi ito online. Tiningnan niya ang musical notation. Ito ay simple, ilang numero lamang, ngunit naiintindihan niya ito. Nag-ubo siya para linisin ang lalamunan, namumula ang mukha, at nagsimulang kumanta ng hikapela. Kumakapit sa mga batas ng pag-ibig, walang pag-aalinlangan, hindi maiiwasan at ang mahahabang araw at gabi, ang langit ay nananatiling napakainit. Ang hangin ay umiihip, dinadala ang mga lumang alaala. Ang himig, na may bahagyang kalungkutan, ay tila nagkukwento. Ilang linya pa lang, natigilan na si Sophie. Ang himig ay hindi inaasahang maganda at hindi niya ito narinig kailanman. Ang ganda ng tunog. Bagong kanta ba ito ni Sophie? Nabighani ang mga tagahanga. Tiningnan ni Sophie ang papel ng may pagtataka, huminga ng malalim at nagpatuloy sa pagkanta. Maikli ang landas, naglalakad at humihinto, at lumaki ang distansya sa pagitan natin. Nakita kitang muli sa malamig na liwanag ng umaga, ang iyong matamis na ngitig. Umakyat ang himig, may bahid pa rin ang tahimik na kalungkutan. Nabawasan ang mga komento sa livestream habang nakikinig ng mabuti ang mga tagahanga. Ngayon na nilakaran ko na ang mundong ito 1,000,000 alaala, umiikot sa mga taon, bawat tanawin ay iba ang iyong ngiti ay sumalakay ng walang babalat. Narating ng musika ang kasukdulan nito patungo sa koro. Napigil ng mga tagahanga ang kanilang hininga sa pag-asam. Ngunit habang naghihintay sila, biglang huminto ang boses ni Sophie. Anong nangyari? Bakit siya huminto? Tumingin si Sophie sa screen, pagkatapos ay bumalik sa papel. Hanggang doon na lang ang musika, sabi niya, itinaas ang papel sa kamera. Ang natitirang lyrics ay walang nakasulat na melody. Sumabog ang chat. Ano ang problema ni Ethan? Hindi man lang niya kinopya ang buong bagay. Nadismaya ang mga tagahanga. Sinubukan ng ilan na hanapin ang buong bersyon online, ngunit naaalala nilang wala ito. Maaari kayang isang orihinal na kanta ni Ethan? Sisters, hinanap ko lang online, walang anumang impormasyon tungkol sa kantang ito. Kaya orihinal ito. Hindi pwede. Isang orihinal na kanta? Bakit niya ito itatago sa isang kabinet? Ang papel ay naninilaw na. Habang nagkakagulo ang chat, nakatitig si Sophie sa papel, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ang kantang ito ay isinulat ni Ethan. Ngunit hindi ba siya isang manunulat? Paano siya makakasulat ng mga kanta? At kung makakasulat siya ng ganito kaganda, bakit ito itatago? Sinasabi sa kanya ng intuwisyon ng isang babae na may itinatago si Ethan. Hindi ba't nangako siyang magiging tapat sa akin pagkatapos naming ikasal? Naisip niya, kinagat ang labi. Hawak ang papel, kinuha niya ang kamera at nagtungo sa balkonahe. Hahanapin niya si Ethan. Natuwa ang mga tagahanga. Haha, magsisimula na ang palabas? Tapos na si Ethan. Tignan natin kung paano niya ito ipapaliwanag. Sa sandaling iyon, natutulog ako sa lounge chair nang may humablot ng magazine sa aking mukha. Ang nakakasilaw na sikat ng araw ay nagpangiti sa akin. Binuksan ko ang aking mga mata upang makita ang magandang mukha ni Sophie sa harap ko mismo, seryoso ang kanyang ekspresyon. Honey, anong problema? Tumalon ang puso ko. Tuwing ganito ang mukha niya, may problema. Tignan mo ito. Ano ito, sabi niya, iniaabot ang papel. Kinuha ko ito at natigilan. Hindi ba ito ang lyrics na isinulat ko dahil sa boredom? Paano ito napunta sa kanyang mga kamay? Patay na ako. Nalaman ba niyang marunong akong magsulat ng musika? Ito. Saan mo ito nahanap? Sinubukan kong manatiling kalmado. Nakasuksok sa loob ng wedding album natin, sabi niya, nakatitig sa akin. Honey, ikaw ba talaga ang nagsulat nito? Isang bagay na isinulat ko lang sa aking libreng oras. Bakit? Nag-isip ang aking isip. Dapat ko bang aminin o itanggi? Isang sulyap sa aking sulat kamay sa papel ang nagsabi sa akin na walang silbi ang pagtanggi. Ikaw talaga ang nagsulat nito.
Nabuksan ang bibig ni Sophie sa pagtataka. Bago pa man magtanong, hindi siya lubos na naniwala na makakasulat siya ng ganito kaganda. Wala sa dose-dose ng mga kanta na inilabas niya ang makakapantay dito. Ngunit hindi ka ba isang manunulat? Paano ka makakasulat ng musika? Napabuntong hininga ako sa loob. Heto na. Ito ay isang itinatapon na draft na ngayon ay nalantad na. Lumabas na ang sikreto ko. Anong gagawin ko? Natuto ako ng kaunti dati, sabi ko. Itinuro ni Sophie ang sheet music. Kung gayon, bakit hindi mo tinapos? Kulang ang melody para sa koro. Saan pa ito pupunta? Napagod ako sa kalagitnaan ng pagsusulat nito, sabi ko nang may pagpapakumbaba. Honey, natuto lang ako ng kaunti tungkol sa pagsulat ng kanta. Amateur lang ako, hindi maikukumpara sa mga profesional. Kaya hindi ko naisip ang koro. Ano? Bumuo ng maliit na O ang bibig ni Sophie. Isang amateur ang makakasulat ng ganitong melody. Siya ay isang profesional na sinanay na musikero. Ang aking ki-amateur na dahilan ay parang isang banayad na panunukso sa kanya. Sinasabi mo ba na kaming mga profesional ay hindi marunong magsulat ng mga kanta? Namula ang kanyang magandang mukha. Ang dalawang kanta na isinulat niya para sa kanyang kamakailang album ay hindi naging maganda ang performance. Ang aking mga salita ay parang isang direktang kritisismo. Sinipa niya ako ng bahagya, pagkatapos ay umupo sa isang kalapit na upuan, tumalikod na may malamig na ekspresyon. Galit siya. Kinuskus ko ang aking binti. Ang batang babae na ito ay may masamang sipa. Tatayo na sana ako at ipapakita ang aking otoridad bilang lalaki ng bahay, ngunit nang makita ang kanyang galit ng nguso, nagsimula akong mag-alala. O hindi, nalaman ba niya ang plano kong maging isang palamunin? Kung magagalit siya at puputulin ang aking komportabling buhay, anong gagawin ko? Kumirot ang puso ko. Sinubukan kong mag-isip ng dahilan, ngunit naging blanko ang isip ko. Napangiwi si Sophie sa aking pag-aatubili. May mali. Muling pumasok ang intuwisyon ng kanyang babae. Ethan, nagsisinungaling ka ba sa akin sa nakalipas na 3 taon? Huli. Isang kilabot ang tumakbo sa aking gulugod. Pinilit kong magpaliwanag. Honey, hindi ito tulad ng iniisip mo. Ako lang ni. Kumislap ng pagkaunawa ang mga mata ni Sophie. Tumayo siya, bahagyang galit. Matagal mo nang alam kung paano magsulat ng musika, di ba? Pero itinago mo ito. Siguradong may dahilan ka. Honey, hayaan mo akong magpaliwanag. CJ, magpaliwanag ka. Nakikinig ako, sabi niya, nakapamiwang, nakatingin sa akin ng may pagkainis. Sinulyapan ko siya at napabuntong hininga. Walang silbi. Okay, honey, pasensya na. Nagkamali ako. Hindi ko dapat itinago sa iyo ang katotohanang marunong akong magsulat ng musika, sabi ko nang may pagkadismaya. Nang makita akong umamin sa aking pagkakamali, isang kislap ng tagumpay ang lumitaw sa kanyang mga mata, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mukha. Kaya, ano ang gagawin mo tungkol dito? Anong magagawa ko? Ito ay isang nakamamatay na tanong. Kung sasabihin kong, mula ngayon, magtatrabaho ako ng husto, titigilan ang pagiging tamad, at magsisikap na maging matagumpay, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ngunit anumang ibang sagot ay tiyak na hindi niya ikalulugod. Paano kung lutuan kita ng pagkain? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Umiling siya, seryoso ang mukha. Kung gayon gagawin ko ang 2 oras na gawaing bahay. Ethan! Napasigaw si Sophie sa pagkadismaya. Napakabagal mo. 2 oras lang na gawaing bahay ang handa mong gawin para suyuin ako. Ngunit matuwid kong sinagot, honey, isipin mo. Ang ating kasambahay ay binabayaran kada oras, at ang ating chef ay binabayaran kada pagkain. Kung gagawin ko lahat, ano ang gagawin nila? Sino ang magpapakain sa kanilang mga anak? Hindi natin maaaring hayaan ang ating mga kapritso na makaapekto sa kaligayahan ng ibang pamilya. Ganap na natigilan si Sophie, nakatingin sa akin na may tulirong ekspresyon. Paano ito biglang naging tungkol sa kaligayahan ng pamilya ng ibang tao? Habang nalilito pa rin siya, sumabog ang live stream chat. Teka, medyo may punto siya. Gising, Sophie, niloloko ka niya. Matagal bago siya bumalik sa dati. Shit, muntik na naman akong maloko sa mga trick niya.
Tumingin siya sa akin, inis at maingat. Sinusubukan mo bang lokohin ako? Siyempre, hindi. CJ, kung gayon hindi ko kailangan na maggawaing bahay ka o magluto. Hindi ka nagalit? Siyempre galit ako, sabi ni Sophie, itinaas ang isang maliit na kamao ng may pagbabanta. Gusto kong magsulat ka ng kanta. Magsulat ng kanta? Natigilan ako. Napabuntong hininga si Sophie at tumango. Ito ang ideya na naisip niya. Masyadong tuso si Ethan, makakahanap siya ng mga dahilan para makatakas sa gawaing bahay. Ngunit ang pagsulat ng kanta, kailangan niyang gawin iyon mismo. Mula ngayon, kailangan mong magsulat ng 1 o 2 kanta bawat buwan, sabi niya nang may bagsi. Lihim na namulaklak sa tuwa ang puso ko. Ang pagsulat ng mga kanta ay isang piraso ng cake para sa akin. Sa nakaraang buhay ko, ako ay isang hari ng musika at pelikula. Madali akong makakagawa ng ilang kanta para harapin ito. Sige, sabi ko, nagpapanggap na may problema. Sa tingin ko okay lang iyon. Sa wakas ay humupa na ang galit ni Sophie. Alam kong malamang natapos na ang usapan. Ikinaway ko ang isang kamay at humikab. Kung wala nang iba, matutulog na ako at hahanap ng inspirasyon. Babalik na sana ako sa paghiga, ngunit si Sophie, nang makita ang aking saloobin, ay muling nag-init ang ulo. Tila napakadaling patawarin ako ng ganoon. Itinago ng lalaking ito ang mga bagay sa kanya sa loob ng 3 taon para lang maging tamad. Nakakainis. Hindi, sabi niya, ang kanyang mga kamay na nakarelax ay nasa kanyang bewang na ngayon. Isusulat mo ito ngayon. Natigilan ako. Isulat ito ngayon? Seryoso ka ba? Ang pagsulat ng musika ay hindi tulad ng pagbili ng gulay sa palengke. Hindi mo basta-basta magagawa iyon sa utos. Hindi ba kailangan kong maghanda? Wala akong pakialam. Gusto kong isulat mo ito ngayon. At kapag tapos ka na, aawitin mo ito para sa akin. Tiningnan niya ako ng masama, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng hindi makatwirang determinasyon. Sige, kailangan siyang suyuin. Kumibot ang bibig ko. Paano ko hindi maintindihan ang gusto niya? Gusto lang ng mga babae na gawing hindi kinakailangang komplikado ang mga bagay. Napabuntong hininga ako, lumapit sa coffee table, at kinuha ang isang panulat at papel na maihitsura ng pag-aatubili. Anong klaseng kanta ang gusto mong isulat ko, honey? Ang magagandang mata ni Sophie ay umikot, sinasadyang gawing mahirap ang mga bagay. Nagkamali ka. Kaya magsulat ka ng isang kanta ng paghingi ng tawad. Isang paghingi ng tawad? Sandali akong natigilan. Tama. Gusto kong marinig kang kumanta ng isang kanta ng paghingi ng tawad. Honey, ang pagsulat ng kanta ay hindi tulad ng pagpili ng repolyo sa palengke. Paano ako makakasulat ng isang kanta ng paghingi ng tawad sa maikling panahon? Sabi ko, nagpapanggap na nahihirapan. Wala akong pakialam. Gusto ko lang marinig, sabi niya, nakikita ang aking problemadong ekspresyon, ngunit walang intensyon na palayain ako. Itinaas niya ang isang maliit na kamao ng may pagbabanta. Walang pagpapaliban. Magsulat ka. Kukunin ko ang gitara. Pagkatapos mong matapos, kailangan mong kantahin ito para sa akin ng live. Doon lang ito bibilangin. Sa live stream, nagsigawan ang mga tagahanga. Tama iyan, Sophie. Huwag mo siyang palayain ng madali. Alam ko na hindi mabuti si Ethan. Hindi ako makapaniwala na niloko kanya sa loob ng 3 taon. Nakatitig ako sa kanya, nakabuka ang bibig, ngunit hindi niya ako pinansin, itinaas ang kanyang ulo habang kinukuha ang gitara. Pinanood ko ang kanyang kaakit-akit na anyo na umalis at napabuntong hininga. Sa wakas, nalampasan ko ang hadlang na ito. Sa kabutihang palad, tila ang kanyang pangunahing pokus ay hindi sa aking sinasadyang katamaran, kundi sa pagsulat ko lamang ng isang kanta. At ang pagsulat ng isang kanta ay wala sa akin. Nagrelax ako, sumandal sa sopa, at nagsimulang mag-isip. Anong kanta ang dapat kong kantahin para mapasaya ang batang babae na ito? Isang paghingi ng tawad? Isang kanta ang pumasok sa isip ko, ngunit tinanggihan ko ito ng isang pout. Humingi ng tawad para sa ano? Ang isang tunay na lalaki ay maaaring magkamali, ngunit hindi niya ito inaamin. Nag-isip ako ng isa pang sandali at isang ideya ang sumagi sa isip ko. Nang bumalik si Sophie na may gitara,
Nakita niya na nakalatag na ang papel sa mesa at seryoso akong nagsusulat ng isang bagay. Paminsan-minsan ay nakakunot ang noo na parang malalim ang iniisip. Nang makita ito, hindi niya napigilang umiti ng maliwanag at mapaglarong idinikit ang kanyang dila. Bilang isang mang-aawit mismo, alam niya na ang pagsulat ng isang kanta ay nangangailangan ng maraming paghahanda. Ang paghiling ng isang kanta ng paghingi ng tawad sa lugar ay isang kapritso lamang na dulot ng galit, isang paraan upang parusahan ako sa aking katamaran. Ngunit ngayon, nang makita ang aking pakikibaka, nawala ang kanyang galit at lumambot ang kanyang puso. Masyadong mahirap na pasulatin siya ng kanta sa lugar, naisip niya. Kahit ang sarili kong guro ay hindi magagawa iyon. Paano kung magalit siya? Kung patuloy akong magiging hindi makatwiran, baka ako ang maparusahan ngayong gabi. Namula ang kanyang mukha. Lumapit siya ng ilang hakbang, gustong makita kung ano ang isinusulat ko. Sa live stream, tila napansin ng mga tagahanga ang kanyang paglambot. Maging matatag ka, Sophie. Huwag kang susuko. Pasulatin mo siya. Tignan natin kung anong basura ang lalabas sa kanya. Hindi nakita ni Sophie ang mga komento. Lumapit siya sa likod ko at nagulat na makita ang ilang linya ng mga salita na nasa papel na. Paano siya nakakuha ng inspirasyon ng napakabilis? Nagtataka niyang tanong. Mabilis ang aking pagsulat, hindi mukhang nagsusulat ng kanta, kundi parang nagduduod. Pagkatapos ng ilang salita, kumunot ang noo ko. Pagkatapos, smack, tinapik ng kaliwang kamay ko ang aking binti. Shit, bulong ko. Saan galing ang lahat ng lamok na ito sa sikat ng araw? Nakatitig si Sophie sa eksena, natigilan. Makalipas ang isang sandali, naggangalit na siya sa galit, namumutla ang kanyang mukha. Akala niya ay seryoso akong nag-iisip, ngunit malinaw na nagbibiro lang ako. Iniisip lamang ng lalaking ito ang mga paraan para lokohin siya, walang pagsisisi. Galit na galit siya, malapit nang magsalita, nang ibinaba ko ang panulat na may kasiyahang food. Sinulyapan niya ang papel at nakita na tanging ang unang linya, blame it on the moon, ang maayos na nakasulat. Ang mga linyang nasa ibaba ay isang magulong sulat. Lalong nagalit siya. Nagsulat lang siya ng ilang linya at tinawag itong tapos. At to blame it on the moon? Anong klaseng katawa-tawang pamagat ng kanta iyon? Malinaw na hiniling niya ang isang paghingi ng tawad. Ano ang kinalaman niyan sa buwan? Hindi lang nag-iimbento ng mga bagay ang lalaking ito, binabago pa niya ang paksa. Habang naggangalit siya, lumingon ako sa kanya na may ngiti. Honey, tapos na ako. Nasaan ang gitara? Ang bilis mo, sabi niya, malamig ang mukha. Sa kanyang mga mata, ang aking ngiti ay isang senyales lamang ng pagmamadali ko rito. Wala pang 5 minuto. Paano niya isusulat ang isang kanta sa loob ng 5 minuto? Dagdag pa, ang sulat kamay ay parang reseta ng doktor, ganap na hindi mabasa. Siyempre, sabi ko, hindi napapansin ang kanyang mood. Kumuha ako ng isang pakete ng sigarilyo mula sa isang drawer, sinindihan ito, at dahan-dahang naglabas ng isang usok. Hindi ako karaniwang naninigarilyo, ngunit sa sandaling ito, naramdaman ko ang pagnanais, para lamang lumikha ng bahagyang, peking melankolikong vibe. Kahit na ako ay isang palamunin sa loob ng 3 taon, seryoso ako sa pagsulat ng kanta. Bilang isang dating nangungunang bituin, ang mga kantang isinulat ko ay nararapat na igalang. Huwag mong tingnan ang ilang linya ng lyrics, sabi ko, ibinabahagi ang aking kikaranasan sa pagsulat ng kanta. Ang kaluluwa ng isang kanta ang mahalaga. Sa katotohanan, ito ay isang dahilan lamang para maging tamad. Nasa isip ko na ang buong kanta, bakit ko pa isusulat lahat? Ngunit hindi ko alam na ang aking pretensyosong kilos ay, sa mga mata ni Sophie, hindi ka panipaniwalang nakakainis. Malapit na siyang sumabog. Alam niyang naninigarilyo ako, ngunit ayaw niya. Bakit ko pipiliin ang sandaling ito para magsindi? Sinusubukan ko bang pukawin siya? Gusto niyang dumambas sa akin at kagatin ako. Hindi pa rin napagtatanto ng hangal na babaeng ito ang sarili niyang pagkakamali, palaging niloloko ang sarili. Sino ang makakasulat ng isang kanta mula sa ilang sinulat na linya? Nagalit din ang mga tagahanga sa live stream. Napakabastos ng lalaking ito. Nakakainis ako. Tignan mo kung gaano niya nagalit ang ating Sophie. Siyempre, hindi ako basta-basta palalayain ni Sophie. Ibinigay niya sa akin ang gitara, ang kanyang mukha ay parang yelo.
Tapos ka na ba talaga? Siyempre. Ilang linya lang ito. Ang isang magandang kanta ay tungkol sa kaluluwa, hindi sa bilang ng mga salita, sabi ko, nagpapanggap na malungkot. Matagal na rin akong hindi gumagawa ng ganitong kilos. CJ, kumanta ka. Nakikinig ako, sabi niya, pagkatapos ay galit na umupo sa isang kalapit na upuan, nakakrus ang mga braso. Sa pagkakataong ito, galit na siya. Ang aking saloobin ay hindi seryoso at sinusubukan kong lokohin siya ng ilang sinulat na linya. Gayunpaman, hindi ko pinansin ang kanyang nararamdaman. Ang aking focus ay ganap na nasa gitara na ibinigay niya sa akin. Regalo ito sa bagong taon mula sa kanya noong nakaraang taon. Sayang at hindi ko ito nahawakan. Ngayon, hawak ito pagkatapos ng 3 taon ng pagpapabaya, isang pamilyar at nostalhikong pakiramdam ang bumalot sa akin. Tahimik kong tiningnan ang gitara, lumalalim ang aking mga mata. Ang mga alaala ng aking nakaraang buhay ay kumislap sa harap ko na parang isang umiikot na parol. Ilang taon na ba ang nakalipas mula noong huli akong tumugtog? Hindi ko matandaan. Ngunit naaalala ko ang aking kabataan sa practice room, nagsasanay araw at gabi. Noon, ako ay isang nobody. Ang tanging mayroon ako ay pagsisikap, musika at pagsasanay. Mahirap ngunit kasiya siya at masaya. Dahan-dahan kong kinalabit ang isang string. Maganda ang tunog. Tila inayos ito ni Sophie. Bahagya akong umiti. Walang nakakaalam sa pagsisikap na kinakailangan para sa isang trainee na maging isang nangungunang bituin. Ngunit alam ko. Sinulyapan ako ni Sophie, naggingit-ngit pa rin sa galit. Nagpasya siya na kahit ano pa ang kantahin ko, hindi niya ako madaling patatawarin. Kailangan kong matuto ng leksyon. Gayunpaman, nang tumingin siyang muli sa akin, natigilan siya. Ito pa rin ang parehong walang pakialam na si Ethan na may sigarilyo sa bibig. Ngunit sa paano man, ang kanyang buong aura ay nagbago. Nawala ang aking karaniwang tamad na kilos, pinalitan ng isang malalim at nakatutok na tingin. Dahan-dahan akong naglabas ng isang usok, ang aking mga daliri ay dumula sa mga string na parang nakikipag-usap sa isang matandang kaibigan. Kumurap si Sophie, tinitiyak na hindi siya namamalikmata. May isang hindi maikakailang karisma na nagmumula sa akin ngayon, isang pakiramdam na naranasan lamang niya mula sa ilang alamat ng industriya ng musika. Paano ito posible? Sa live stream, nabawasan ang mga komento. Napigil ng mga tagahanga ang kanilang hininga, nakatutok sa akin ang kanilang mga mata. Tuwang, tuwang, tuwang. Isang malambing na himig ang dumaloy mula sa aking mga daliri. Ang aking mga galaw ay bihasa at elegante, na para bang bawat nota ay nasa ilalim ng aking kontrol. Magandang panoorin. Napigil ni Sophie ang kanyang hininga. Hindi niya pa ako nakita ng ganito. Akala niya ay hindi ako marunong tumugtog. Ngunit ang eksena sa harap niya ay ganap na nagpabago sa kanyang pananaw. Ang aking pagtatanghal ay kapantay ng sinumang master ng gitara. Ang aking mga mata ay malalim at melangkoliko na para bang nawawala sa isang alaala. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Sophie. Nagsimula siyang magtaka kung nagkamali ba siya ng pagkakaintindi sa akin. Marahil ang mga sulat na iyon ay hindi basta-basta kundi tunay na malikhaing inspirasyon. Ngunit malinaw na mga random na sulat lang iyon. Kinuyom niya ang kanyang mga daliri, isang halo ng pag-asam at pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Anong klaseng kanta ang aawitin ni Ethan? Maaari kayang kasing ganda ito ng The Wind Races. Isinulat sa maikling panahon? Marahil hindi. Sa wakas, natapos ang intro ng gitara. Ang aking medyo paos na boses ay nagsimulang kumanta. Kasalanan mo lahat na minahal mo ako ng napakadali, hinayaan akong malunod sa pagmamalaki ng pagiging minamahal ng hindi namamalayan. Ano? Sa sandaling nagsimula akong kumanta, naramdaman ni Sophie na ang kanyang mundo ay bumaliktad. Isang tandang pananong ang lumitaw sa kanyang ulo, sinundan ng isa pa. Nakatitig siya sa akin, nanlalaki ang mga mata sa pagtataka. Anong ibig niyang sabihin, kasalanan ko lahat? Malinaw niyang naaalala na hiniling sa akin na magsulat ng isang kanta ng paghingi ng tawad. Paano naging kasalanan niya ito? Ngunit lubos akong nalubog sa himig. Nagpatuloy ang aking boses, kasalanan mo lahat, ang iyong alindog ay isang tukso. Kasalanan mo lahat, ang iyong pagpapalayaw ay isang alindog. Kasalanan mo lahat,
laging may isang bagay sa iyong mga mata, isang bagay na malabo na nagpapamahal at nagpapaawa. Kasalanan mo lahat, ang iyong pangarap na sawi sa pag-ibig ay parang isang sumpa. Ang mahalin ka, sino pa ang makakapagpatibok ng puso ko? Ang paulit-ulit na mga linya ng kasalanan mo lahat, ay parang mga higanting ladrilyo na bumabagsak mula sa langit, tumatama sa mukha ni Sophie. Nahilo siya, naggangalit, ang kanyang magagandang daliri ay nakakuyom sa mga kamao. Ano ang kahulugan ng kantang ito? Sinabi niya sa akin na magsulat ng isang paghingi ng tawad, at ito ang isinulat niya. Malinaw na nagkamali ang nakakainis na batang ito, ngunit naglakas loob siyang sabihin na kasalanan niya ito. Pabayaan niyo ako. Gusto ko siyang isama sa kamatayan, type ng isang fan. Napakalaking tao. Pagkatapos mong mawala, bibisitahin namin ni Sophie ang iyong libingan bawat taon, sagot ng isa pa. Sa balkonahe, nagpatuloy ang aking paos na boses. Bigla kong binuksan ang aking mga mata at tumingin kay Sophie, isang pahiwatig ng hamon sa aking tingin na lalong nagpagalit sa mga tagahanga sa livestream. Ngunit biglang natigilan si Sophie. May nakita siyang kakaiba sa aking mga mata. At sa hindi malamang dahilan, sa sandaling iyon, hindi maipaliwanag na nawala ang kanyang galit. Nanginginig ang kanyang mga pilik mata. Sinabi sa akin ng aking tingin na makinig ng mabuti. Aaminin ko, maaari mong isisi sa buwan. Ang liwanag ng buwan na iyon ay nagparamdam sa iyo na napakalambot. Masyadong maganda ang buwan at masyado kang malambot. Gusto ko lang tumanda kasama ka. Ilang maikling linya lang ang nagpatulugin kay Sophie. Simple lang ang mga lyrics, ngunit ang kahulugan nito ay tumama sa kanyang puso sa sandaling iyon. Bilang isang mang-aawit na mahilig mag-aral ng mga lyrics, agad niyang naintindihan. Hindi ito isang kanta ng paghingi ng tawad o isang kanta ng paninisi. Ito ay isang kanta ng pag-ibig. Nanginginig ang kanyang puso. Napakasimple, ngunit napakatamis na nagpatibok ng kanyang puso. Nagpatuloy ang aking pagkanta, ngunit matagal nang tulala si Sophie, nakatitig sa akin ng may pagtataka. Tila naramdaman ko ang kanyang tingin at tumingin sa kanya. Walang hamon sa aking mga mata, walang formal na saloobin, tanging katapatan at lambing lamang. Kasalanan mo na minahal mo ako ng napakadali, hinayaan akong malunod sa walang kabuluhan ng pagiging minamahal. Kasalanan mo lahat ang iyong pagpapalayaw ay isang tukso ang iyong pangarap na sawi sa pag-ibig ay parang isang sumpa ang mahalin ka, sino pa ang makakapagpatibok ng puso ko? Kinanta ko ulit ang parehong lyrics, ngunit sa pagkakataong ito, ganap na kakaiba ang tunog nito kay Sophie. Ito ay isang kanta ng pag-ibig. Bawat linya tungkol sa iyong kasalanan ay hindi tungkol sa kanyang mga pagkakamali, kundi ang mga dahilan kung bakit siya nahulog sa pag-ibig sa kanya. Walang paghingi ng tawad sa mga lyrics, ngunit mas malambot ito kaysa sa anumang paghingi ng tawad, mas matamis kaysa sa anumang pag-amin. Ito ay isang kanta ng pag-ibig na isinulat lalo na para sa kanya. Biglang naging blanko ang isip ni Sophie, na puno lamang ng aking boses. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa 3 taon na ang nakalipas, sa unang pagkakataon na nakilala niya ako. Noong gabing iyon, ang liwanag ng buwan ay kasing lambot ng tubig. Dala-dala ko ang isang nawawalang batang babae sa aking likod, naglalakad ng malayo. Malambing ang aking boses, patuloy na nagkukwento ng mga biro at fairy tales para suyuin siya, na nagpapatawa sa kanya ng walang tigil sa loob ng 1 oras. Hindi ako nagreklamo, ni hindi man lang nagpahinga, ginawa ko lang ang lahat para maaliw siya, matyagang sinasagot ang lahat ng kanyang kakaiba at inosenteng tanong. Pagkalipas ng 2 oras, matagumpay kong inihatid siya sa bahay. Umalis nang walang salita, isang simpleng kaway ng paalam bago tumalikod. Akala ko ay walang nakakaalam sa ginawa ko. Ngunit ang hindi ko alam ay may kamera at mikropono ang batang babae mula sa production team ng isang palabas. At si Sophie ay nasa isang cave na hindi kalayuan, pinapanood ang bawat galaw ko. Ito ay isang palabas. Ang batang babae ay inayos ng production team. At si Sophie ang espesyal na panauhin na inimbitahan nila. Bawat salitang sinabi ko sa batang babae noong gabing iyon, narinig niya. Bawat kakaibang fairy tale na ikinuwento ko, naaalala niya. Noong una, ayon sa plano ng palabas, pagkatapos kong ihatid ang batang babae sa bahay, dapat ay lumabas si Sophie para purihin ang aking kabayanihan, magbigay ng parangal at magsagawa ng isang panayam.
Ngunit noong panahong iyon, bigla niyang tinanggihan ang hiling ng production team. Nais niyang magpakita sa akin sa ibang paraan. Marahil dahil tumanggi siyang lumabas, ang footage na may kaugnayan sa akin ay hindi na ipalabas. At pagkatapos, pinakasalan niya ako ng biglaan. Ngayon, muling ginising ng aking pagkanta ang kanyang alaala. Noong gabing una niya akong nakilala, ang liwanag ng buwan ay talagang maganda at nakakaantig. Kaya, sa aking mga salita, ang pagkahulog niya sa pag-ibig sa akin ay kasalanan lahat ng buwan. Biglang umiti si Sophie ng maliwanag at perpekto. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing habang nakatingin sa akin. Ang maantig, ang umibig, ang puso na kumilos, ang umibig hanggang sa malito, ang umibig hanggang sa mabighani. Ang ganitong pakiramdam ay tunay na nakakaantig. Maging ang bakal ay maaaring maging malambot sa paligid ng isang daliri. Natapos ang kanta at ang malawak na balkonahe ay biglang naging tahimik. Tahimik na tumingin sa akin si Sophie, namumula ang kanyang mga mata. Ibinaba ko ang gitara, bahagyang umiti at sinabi, "Honey, patatawarin mo ba ako?" Nang walang anumang pag-aalinlangan, sumugod si Sophie sa aking mga braso, nanginginig ang boses. Lahat ng mga tagahanga sa livestream ay natulala, nakatitig sa aming dalawang magkayakap sa kamera. Teka, anong nangyari? Hindi nagsulat si Ethan ng isang kanta ng paghingi ng tawad. Hindi siya humingi ng tawad, sinabi pa niya ng walang kahihiyan na kasalanan lahat ni Sophie. Paano siya pinatawad ni Sophie ng ganoon lang? Anong klaseng galaw iyon? Ang dating masiglang livestream ay naging tahimik. Pagkatapos ng mahabang sandali, may isang taong dahan-dahang nag-type ng isang linya sa screen. Ang kantang ito ay talagang maganda. Muling nagsimulang dumagsa ang mga komento. Lumalabas na ito ay isang kanta ng pag-ibig. Sino ang mag-aakala? Ang masamang lalaking iyon ay puno ng matatamis na salita. Ngunit ang kanta ay talagang mahusay na kinanta. Si Ethan ay talagang mahusay sa pagsuyo sa mga babae. Sophie, nasa panganib ka. Sumandal si Sophie sa aking dibdib, malambot at banayad ang kanyang boses. Honey, pasensya na. Hindi ko dapat ikinagalit sa iyo. Hinaplos ko ang kanyang ulo at sinabi ng malambing, okay lang. Pinatawad na kita. Ang buong livestream ay napuno ng mga tandang pananong. Marahil ay tunay na naantig si Sophie sa aking kanta. Matagal siyang nakahiga sa aking mga braso, ayaw umalis. Isang bahagyang amoy ng matamis na pag-iibigan ang tila pumuno sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ang malambot at hubog na katawan sa aking mga braso, nagsimulang maging medyo malikot ang aking mga kamay. Nag-ubo ako. Honey, bigla kong naramdaman na medyo nakakasilaw ang araw. Paano kung pumasok tayo at ipagpatuloy ang ating usapan? Agad na namula ang mga pisngi ni Sophie. Dahan-dahan niya akong itinulak. Bastos ka. Naka-livestream pa tayo. Ang mga tagahanga na pinilit na pinakain ang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal na ito ay sawa na at nagsimulang mag-type ng galit. Asong ka. Nasaan ang mga kamay mo? Bitawan mo ang Diyos ako, ngayon din. Shit! Nasaan ang dog food ko? Kailangan ko ng mas maraming dog food. Sophie, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. May masama siyang balak. Hello, 911. May pervert dito. Hinihiling ko ang agarang pagpapatupad. Napansin ko ang kamera at umiling na may kaunting panghihinayang. Napakahirap na pakilusin siya ngayon at kung kailan sana ako makakagawa ng isa pang hakbang, kailangan kong harapin ang lahat ng mga bumbilyang ito. Bakit hindi makahanap ng trabaho ang mga taong ito sa halip na kumapit sa isang livestream buong araw? Honey, bababa na ako, sabi ni Sophie, nagmamadali. Marahil dahil sa hiya o takot na hindi ko makontrol ang sarili, dali-dali siyang lumabas sa aking mga braso, namumula ang mukha. Naalala niya lang na naka-livestream pa siya at nakalimutang ipakita sa mga tagahanga ang mga wedding photos. Sige, buntong hininga ko, hindi siya pinipilit. Ngunit nagbago ng paksa si Sophie, biglang tila may naaalala. Tumingin siya sa akin nang may pagtataka. Honey, ang kantang iyon sinulat mo ba talaga iyon sa loob lamang ng 5 minuto? Siyempre hindi, sabi ko, umiling ng tapat. Matagal nang nasa isip ko ang ideya para sa kantang ito. Katatapos ko lang isulat kanina. Biglang naintindihan ni Sophie.
Kaya pala nakakanta si Ethan ng isang kumpletong kanta pagkatapos magsulat lamang ng ilang linya. Ngunit kahit na, napakagaling pa rin. Kaya ganyan ka kagaling magsulat ng musika. May itinatago ka pa bang iba sa akin? Tanong niya, nakatingin sa akin na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Siyempre wala, sabi ko, kinakabahan ang puso, mabilis na nag-ubo. Sa lahat ng mga taon na ito, 2 kanta lang ang naisulat ko, at pareho mong natagpuan. Totoo. Taos puso ang aking mga mata. Ngunit tila hindi naniniwala si Sophie. Lumapit siya sa akin, iwinagayway ang isang maliit na rosas na kamao ng may pagbabanta. Kung magsisinungaling ka ulit sa akin, maghintay ka lang. Sige, sige, tawa ko nang walang magawa. Pinapanood siyang umalis, napabuntong hininga ako at humiga muli. Sumilip ang araw mula sa likod ng mga ulap, naglalagay ng isang mainit at kumikinang na liwanag sa aking katawan. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa likod ng aking ulo, lumipat sa isang mas komportableng posisyon, at pinikit ang mata, tinatamasa ang bihirang katahimikan sa hapon. Ang pagkanta ng kantang iyon ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng ginhawa. Ilang taon na akong hindi kumakanta. Ang kantang ito ay tumulong sa akin na matuklasan muli ang isang matagal nang nawawalang pakiramdam na pumukaw ng hindi mabilang na mga alaala sa loob lamang ng ilang maikling minuto. Dati akong isang masipag na manggagawa, mahilig kumanta at sumayaw, ngunit hindi pambihira ang aking talento. Sa practice room ng kumpanya, lagi akong ang huling umaalis, nagsasanay sa harap ng salamin, sinusubukang maging mas mahusay kaysa sa sinuman. Hakbang-hakbang, nakuha ko ang posisyon ng isang nangungunang bituin. At ang mga trainee na mas may talento kaysa sa akin noon. Wala na silang makita ngayon. Teka, kumunot ang noo ko. Bakit ko na naman iniisip ang mga nakakainis na bagay na ito? Hindi ito isang magandang ugali. Pumili ako ng mas komportableng landas ngayon. Nakahiga araw-araw, nag-i-enjoy sa buhay, pagiging isang palamunin sa loob ng 10 taon, iyan ang aking pangunahing layunin. Napahikab ako, hinila ang magazine na malapit nang mahulog sa aking mukha, at nagpatuloy sa paghiga, niyakap ang aking buhay na palamunin. Ngayon ay isang malapit na tawag, ngunit hindi humingi ng labis na mga kahilingan ang batang babae. At isang manuskrito lamang ang natuklasan. Napakaswerte. Hindi ito isang malaking problema. Dahil nakatadhana akong hindi maging mahirap sa buhay na ito, bakit ko pa kailangang magsikap? Nagsulat ba ako ng ibang kalokohan kahapon, bulong ko. Mabuti na lang at itinapon ko na. Sa kanyang pag-aaral, basta-basta kinuha ni Sophie ang 2 wedding album mula sa kabinet, binigyan ang mga tagahanga ng mabilis na sulyap at pagkatapos ay agad na tinapos ang live stream. Bumalik siya sa kanyang mesa, ang kanyang tingin ay napunta sa 2 piraso ng papel, ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin sa pagtataka. Ang isa ay ang papel na natagpuan niya sa album na may mga lyrics at melody ng The Wind Rises. Ang papel ay nasa album ng hindi bababa sa 1 taon. Ang isa pa ay ang sulat kamay na I-Blame It on the Moon na katatapos ko lang isulat. Ang papel ay bago, malinaw ang sulat, maliban sa isang maliit na mansa ng langis sa gitna. Siguradong galing iyon sa fries na kinain ni Ethan kahapon, naisip niya. Napakawalang ingat ng lalaking ito. Napangiwi si Sophie at dahan-dahang sinubukang punasan ang mansa ng langis, kumikirot ang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bahagyang kumupas ang mansa. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga lyrics, binabasa ito ng malambot. Aaminin ko maaari mong isisi sa buwan. Masyadong maganda ang liwanag ng buwan na iyon, at masyado kang malambot na sa sandaling iyon, gusto ko lang tumanda kasama ka. Pagkatapos basahin ito, lalong lumalim ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Sinulat ba talaga ni Ethan ang kantang ito sa loob ng 5 minuto? Kahit na luma ang inspirasyon, ang pagkakumpleto at emosyonal na ekspresyon ay hindi ka panipaniwala. Blame It on the Moon ay nagpahayag ng pag-ibig mula sa isang natatanging anggulo. Anong klaseng utak ang mayroon si Ethan para makaisip ng ganitong mga romantikong linya? Isang alon ng tamis ang bumalot sa kanya. Ang tanging pinagsisisihan ay 2 kanta lamang ang naisulat ni Ethan sa lahat ng mga taon na ito. Kung sana ay mailaan niya ang lahat ng kanyang oras sa musika. Naalala niya ang aking taos-pusong pagtatanghal, at isang bagong patong ng lambing ang lumitaw sa kanyang mga mata.
Pagkatapos ng mahabang sandali, tumayo siya, nakahanap ng isang magandang notebook sa kabinet, at maingat na inilagay ang 2 piraso ng papel sa loob. Nang malapit na niyang ilagay ito, tumunog ang kanyang telepono. Ito ang kanyang manager, si Sarah Sue. "Hello, Sarah." "Sophie, malapit na ako sa pinto mo," pagod na sabi ni Sarah. "Pasensya na, Liao, hindi ko siya napigilan." Determinado siyang mag-resign at sa ganitong panahon. Malapit nang ilabas ang bago mong kanta. Siya ang music director ng kumpanya. Kung aalis siya, maraming trabaho ang maaantala. "Sige, pag-usapan natin pagdating mo," sabi ni Sophie, ibinaba ang telepono. Sa sandaling iyon, dumating si Sarah sa villa. Habang nagri-ring siya ng doorbell, tiningnan niya ang paligid at napansin ang isang maliit na eroplanong papel na nakasabit sa isang kalapit na hedge na pinutol sa hugis ng isang oso. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya at kinuha ito. Itatapon na sana niya ito, ngunit napansin niyang may sulat sa loob. Binuksan niya ito at binasa ang mga linya, "Invisible Wings." "Sa bawat pagkakataon, ako ay malakas kahit sa kalungkutan. Sa bawat pagkakataon, kahit na ako ay nasasaktan, hindi ako umiiyak. Alam ko, lagi akong may isang pares ng hindi nakikitang mga pakpak na nagdadala sa akin sa paglipad, lumilipad sa gitna ng kawalan ng pag-asad." Isang maikling tula. Naisip ni Sarah. Maganda ang nilalaman, ngunit magulo ang sulat kamay. Well, natagpuan ko ito sa labas mismo ng bahay ni Sophie. Itatanong ko sa kanya mamaya. Pagsilit sa susunod na episode, ang aking imahe bilang palamunin ay malapit ng gumuho. Malapit nang ilabas ang bagong kanta, ngunit nag-resign na ang music director. Mapapahamak ba ang karera ni Sophie? At ang mga lyrics sa eroplanong papel na iyon, mababago ba nila ang lahat? Ibinaba ni Sophie ang telepono. Tumunog ang doorbell habang maingat niyang inilalagay ang notebook. "Paparating na," sigaw niya, naglalakad papunta sa pinto. Grabe ang traffic, reklamo ni Sarah pagpasok. Umupo ang dalawa sa sofa. "Ano iyon sa telepono, Sarah?" tanong ni Sophie. Napabuntong hininga si Sarah. Ang ating music director, si Liao, ay biglang nagsumite ng kanyang resignation 2 araw na ang nakalipas. Sinusubukan ko siyang pigilan at nakikipag-ugnayan na ako sa ibang mga producer, ngunit ngayon, lahat sila ay nagbago ng isip at sinabing hindi sila makikipagtulungan sa atin. Napangiwi si Sophie. Dapat sana ay ilalabas ang bago niyang kanta sa loob ng 3 araw. "Naghuhinala ako na may nasa likod nito," sabi ni Sarah. Walang ganoong kalaking impluwensya si Liao, sang-ayon ni Sophie. Siguradong ibang kumpanya ng entertainment. Gusto nilang idiin ang bago kong kanta at sirain ang reputasyon ng ating kumpanya. "Kaya anong gagawin natin ngayon?" tanong ni Sarah, namumutla ang mukha. "Una, kailangan nating humanap agad ng bagong music director para patatagin ang kumpanya," kalmadong sabi ni Sophie. "Pangalawa, hindi maaaring maantala ang bago kong kanta at dapat garantisado ang kalidad. Ngunit saan tayo makakahanap ng angkop na music director sa maikling panahon?" Isang imahe ng isang tamad na figura ang sumagi sa isip ni Sophie. Isang taong makakasulat ng isang kanta sa loob ng 5 minuto. Maaari kaya niyang malutas ang aking problema? "Sarah, may ideya ako para sa isang kandidato," sabi ni Sophie. "Sino?" Ngumiti si Sophie. Bagaman wala siyang reputasyon, siya ay isang tunay na henyo sa musika. Naniniwala ako na malapit na siyang sumikat sa mundo ng musika. "Sophie, hindi ka maaaring maging seryoso," sabi ni Sarah, nakakunot ang noo. "Hindi ako nagbibiro," seryosong sagot ni Sophie. "Nakita ko siyang nagsulat ng isa pang kanta ngayon." Kumuha siya ng panulat at papel at isinulat ang mga pangalan ng 2 kanta, "The Wind Rises" at "Blame It on the Moon." Mabilis niyang isinulat ang mga lyrics at melodies. Pagkalipas ng 10 minuto, ibinigay niya ang papel kay Sarah. Kinuha ito ni Sarah, nakakunot ang noo. Hindi pa niya narinig ang mga kantang ito. Ngunit matyaga siyang nagbasa. Sa kalagitnaan ng The Wind Rises, nanlaki ang kanyang mga mata. Bilang isang manager sa loob ng maraming taon, alam niya kung ano ang isang hit kapag nakita niya ito. Ang mga lyrics pa lang ay may napakataas na kalidad. "Sophie, sinong master composer ang nagsulat nito?" tuwang-tuwang tanong ni Sarah. Malambing na ngumiti si Sophie, ngunit pagkatapos ay umiling na may panghihinayang. "Hindi pa tapos ang kantang ito."
Kalahati pa lang ng melody ang naisulat. Ang kompositor wala pang inspirasyon para sa natitira ngayon. Napabuntong hininga si Sarah. Sayang naman. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa pangalawang kanta, Blame It on the Moon. Habang nagbabasa siya, lalong lumaki ang kanyang pagkamangha. Ito ay isang kanta ng pag-ibig na may natatanging anggulo at isang napaka-catchy na melody. Paano ito, Sophie? Maaari mong kantahin ito, sabi ni Sarah, nabuhayan ng loob. Muling umiling si Sophie. Hindi bagay sa akin ang kantang ito. Kinanta na ito ng iba. Kinanta na ng sino? Bakit hindi ko pa ito narinig? O, sino pa ba? Si that guy, sabi ni Sophie, namumula ang mukha habang bahagyang tinutulak si Sarah. Hindi mahalaga kung sino ang kumanta. Hindi ito angkop. Regalo ko itong kanta ng pag-ibig sa kanya, at gusto lang niyang marinig akong kumanta nito. Hindi niya ito ilalabas maliban kung talagang kinakailangan. Sige, muling buntong hininga ni Sarah na dismaya. Ngunit pagkatapos makita ang dalawang hindi kapanipaniwalang kanta, mayroon na siyang bagong pag-unawa sa kompositor na nasa isip ni Sophie. Ang isang taong makakasulat ng mga kantang tulad nito ay dapat may hindi kapanipaniwalang talento. Maaari kayang siya talaga ang maalamat na henyo. Sarah, utos ni Sophie, sa susunod na 2 araw, huwag munang makipag-ugnayan sa ibang mga musikero. Ngunit subukang alamin kung aling kumpanya ang nasa likod nito. Pagkaalis ni Sarah, umupo si Sophie sa sofa, nawawala sa pag-iisip. Napagtanto niya na ang talento sa musika ni Ethan ay higit na lumampas sa kanyang ipagsusulat. Kung makukuha niya siyang maging music director para sa kanilang kumpanya, lahat ng kanilang mga problema ay malulutas. Ngunit masyado siyang nahuhumaling sa pagsusulat, naisip niya. Paano ko siya mapipilit na iwanan ito at tulungan ako? Biglang, isang ideya ang sumagi sa kanya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Umakyat siya at kinuha ang isang maliit at magandang kahon mula sa kanyang aparador. Sa loob ay isang set ng sexy lingerie na binili niya online. Matagal na niyang gustong subukan ito sa kanya, ngunit lagi siyang masyadong mahiyain. Baka ngayong gabi na ang gabi, naisip niya, namumula ang mukha habang yakap ang maliit na kahon at umalis sa silid. Hindi ko alam kung gaano katagal akong natulog hanggang sa ginising ako ng isang ginaw na may kasamang bahing. Matagal nang nahulog sa sahig ang magazine sa aking mukha. Shit, sino ang nagpaplano laban sa akin? Bulong ko, nakatingin sa takip-silim na kalangitan. Noon, ang malambing na boses ni Sophie ay tumawag mula sa ibaba. Honey, kainan na. Medyo gutom na nga ako. Pagpasok ko sa dining room, natigilan ako. Madilim ang silid na may mga kumikislap na kandila na nagbibigay ng mainit at sumasayaw na mga anino sa mga dingding. Ang mahabang mesa ay nakahanda na may isang piging at 2 matataas na baso ang kalahating puno ng pulang alak. Ano lahat ito? Nagtataka kong tanong. Noon, lumabas si Sophie mula sa kusina, suot ang isang apron, ang kanyang maitim na buhok ay maayos na nakatali sa likod. Mukha siyang isang malambing at mabuting asawa. Nang makita ang aking tulirong ekspresyon, nahihiya siyang umiti. Ano ang tinitingnan mo? Umupo ka. Isang maliit na gantimpala para sa iyo ngayong gabi. Isang gantimpala? Dahil ba sa kanta? Napangiti ako, umupo at hinila siya sa aking kandungan. Honey, tigilan mo na ang pagiging abala at hayaan mo akong yakapin ka. Teka, hindi pa ako nagpapalit, sabi niya, nagpupumiglas ng mapaglaro. Akala ko ang tinutukoy niya ay ang apron, kaya binitawan ko siya. Nagmamadali siyang umalis, namumula ang mukha. Naghintay ako ng ilang minuto, ngunit hindi siya bumalik. Ano ang nagtataga sa pagpapalit ng apron? Nagtataka kong tanong. Nang tatayo na sana ako, muli siyang lumitaw sa itaas ng hagdan. Tumingala ako at natigilan. Suot niya ang isang slinky black dress na yumayakap sa kanyang mga kurba, isang damit na nakilala ko dahil maingat ko itong pinili para sa kanya. Medyo sobra ang gantimpala ngayong gabi. Honey, hayaan mo akong magbuhos ng alak para sa iyo, sabi niya, lumapit sa akin, namumula ang mukha. Ininom ko ang alak sa isang lago. Pagkatapos, sa gitna ng kanyang gulat na sigaw, binuhat ko siya sa aking mga braso at dinala diretso sa itaas. Ano-anong ginagawa mo? Hindi pa tayo kumakain, protesta niya, nakasubsob ang mukha sa aking dibdib.
Pagkalipas ng 2 oras, binuhat ko siyang muli pababa. Namumula ang kanyang mukha at medyo magulo ang kanyang buhok. Kasalanan mo lahat, malamig na ang pagkain, nguso niya. Walang problema, iinitin ko, sabi ko na may masayang ngiti. Pagkatapos ng hapunan, tumingin siya sa akin na may kumikinang na mga mata. Honey, maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Nakakabighani ang kanyang mukha sa liwanag ng kandila. Nasa magandang mood ako, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang kahilingan, agad akong umiling. Hindi. Natigilan si Sophie. Ha? Bakit? Perpekto ang kapaligiran. Paano niya masasabing hindi? Honey, hindi mo ba narinig, mayabang kong ipinaliwanag. May iwasan ng isang lalaki ang 70% ng kanyang mga problema sa pamamagitan lamang ng pag-aaral na magsabi ng hindi. Lalo na sa isang magandang babae. Marami akong natutunan sa aking 3 taon bilang isang palamunin, at ang pinakamahalagang aral ay ang karamihan sa mga problema ng isang lalaki ay nagmumula sa mga babae. Ikaw, Lee. Nagsimula siya, malinaw na hihingi ng pabor. Gusto niyang ako ang maging bagong music director. Tumingin siya sa akin na may nagmamakaawang mga mata. Honey, ang kantang iyon ngayon sinulat mo ito sa loob lamang ng 5 minuto. Sa tingin ko ay higit ka pa sa kaya. Natigilan ako. May kakaiba sa kanyang tono. Ang bayad sa aking naunang pagpapakasasa ay dapat na, hindi ba? Naisip ko. Nag-ubo ako at nagpa siyang maging malinis medyo. Sino ang nagsabing sinulat ko ang kantang iyon sa loob ng 5 minuto? Tanong ko. Hindi mo. Nakita kitang isinulat ito sa lugar. Sa totoo lang, matagal ko nang isinulat ang kantang ito, sabi ko, napabuntong hininga. Pagkatapos ay itinaas ko ang mesa at kinuha ang isang maliit at nakatiklop na piraso ng papel mula sa ilalim ng isa sa mga binti. Tignan mo. Kinuha ni Sophie ang maalikabok na papel at binuksan ito. Nabuka ang kanyang bibig. Nasa ibabaw nito ang kumpletong lyrics at melody para sa Blame It on the Moon. Naalala niya na ginamit ko ang mismong papel na ito para suportahan ang mesa mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ginamit niya ang isang napakagandang kanta para i-level ang isang mesa. Hindi siya makapagsalita. Kaya gaano katagal mong isinulat ang isang ito? Hindi ko matandaan. Matagal, sa tingin ko, sabi ko, nakatingin sa chandelier. Siguro mga 20 minuto. Hindi ito maikli. Kaya ilang kanta na ang naisulat mo sa kabuuan sa mga nakaraang taon, tanong niya. 2, syempre. Hindi madaling tapusin ang isang kanta. Ang 2 ito lang ay tumagal sa akin ng maraming oras, buntong hininga ko. Hindi ito isang ganap na kasinungalingan. Ang 2 kanta na pinagsama ay tumagal ng higit sa 20 minuto. Nakatitig sa akin si Sophie, umiikot ang isip. Kaya, matagal nang isinulat ang Blame It on the Moon. 2 kanta lang ang naisulat niya sa loob ng 3 taon. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi angkop para sa isang music director. Iniisip niya kung paano ako mapipilit na iwanan ang pagsusulat at tulungan siya, ngunit ngayon ay tila imposible. Ako naman ay nagsisimulang mapagtanto kung ano ang kanyang binabalak. Honey, alam mo na ang pangarap ko ay maging isang mahusay na manunulat, sabi ko na may seryosong mukha. Kung hindi ko ito makamit, hindi ako makakatulog sa gabi. Naiintindihan mo ba? Nakatitig sa akin si Sophie, tumataas ang kanyang galit. Gusto niya akong kagatin. Hindi ko naiintindihan, buntong hininga niya, pagkatapos ay tinapakan ang kanyang paa at umakyat sa itaas. Pinanood ko siyang umalis, nalilito. Bakit siya biglang nagalit? Makalipas ang isang sandali, ang kanyang inis na boses ay nagmula sa itaas. Kumain ka ng mabilis? At maghugas ka ng pinggan pagkatapos. 1:0 ng gabi, umuwi na si Sarah Sue. Habang hinahanap ang kanyang mga susi, aksidente niyang nakuha ang eroplanong papel. Oh, nakalimutan kong ibigay ito kay Sophie, bulong niya. Oh well, makikita ko naman siya bukas. Ibinulsa niyang muli ang eroplanong papel. Kinaumagahan, maagang nagising si Sophie, nagingit-ngit pa rin mula sa nakaraang gabi. Habang nagmumuni-muni siya, tumunog ang doorbell. Si Sarah. Kumusta na ang composer na binanggit mo? Tanong ni Sarah pagpasok. Namula ang mukha ni Sophie. Well, hindi pa namin ito natatapos.
Napabuntong hininga siya. Pagkatapos kong pag-isipan, baka hindi siya angkop para sa posisyon ng music director. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ito, pagpilit ni Sarah. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sa wakas ay sinabi ni Sophie, si Ethan. Ano? Natigilan si Sarah. Si Ethan? Ang manunulat. Siya ang nagsulat ng mga kantang iyon. Hindi siya makapaniwala. Marunong magsulat ng musika ang palamunin na ito. Malapit na siyang magprotesta nang mariin nang putulin siya ni Sophie. Sarah, huwag kang mag-alala. Kinausap ko na siya kahapon. Hindi rin siya pumayag. Hindi siya pumayag. Nagulat si Sarah pagkatapos ay nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at hindi siya pumayag. Kung hindi, masisira ang ating kumpanya sa kamay ng palamunin na iyon. Tumango si Sophie, malungkot na bumagsak sa sofa. Sophie, makinig ka sa akin, sabi ni Sarah, inaaliw siya. Para sa ikabubuti ito. Hindi talaga angkop si Ethan. Hahanap tayo ng ibang paraan. Noon, naalala ni Sarah ang eroplanong papel. Oh, tama. Nakuha ko ito sa pinto mo kahapon. Kinuha ni Sophie ang eroplanong papel. Akala niya ay laruan lang ito ng isang bata, ngunit nang makita ang pamilyar na sulat kamay, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang aking sulat kamay. At ang nilalaman? Invisible Wings. Agad niyang nalaman na ito ay isa pang lirik ng kanta. Ngunit habang nagbabasa siya, lalong lumaki ang kanyang pagkamangha. Kaya ito ang ikatlong kantang isinulat ni Ethan. Sophie, nakikilala mo ba ito? Tanong ni Sarah. Nagngangalit si Sophie, kinuyom ang papel. Siyempre, nakikilala ko. Nakakita ako ng katulad nito kahapon. Nalito si Sarah sa kanyang galit na reaksyon. Sino ang nagsulat nito? Sino pa ba kundi si Ethan? Galit na sabi ni Sophie. Nagsinungaling na naman siya sa akin. Ang papel ay malinis at bago, malinaw na isinulat kamakailan. At naaalala niyang naglalaro ako ng mga eroplanong papel sa bubong ilang araw pa lang ang nakalipas. Noon, tamad akong bumaba, humihikab. Honey, gutom na ako. Nasaan ang almusal? Nakita ko si Sarah at Sophie sa sofa, parehong nakatingin sa akin ng kakaiba. Oh, Sarah, nandito ka rin, tamad kong bati. Kumibot ang mata ni Sarah. Lagi ko siyang tinatawag na old isu, na parang old mouse at nakakainis. Tumingin siya sa malayo, hindi ako pinansin. Akala ko galit pa rin si Sophie sa nangyari kagabi. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hey, babe, galit ka pa rin? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tanong niya, malamig ang mukha. Parang troso, sagot ko, walang kamalay-malay. Oh, talaga, sabi niya na walang emosyon. Well, hindi ako. Maaga akong nagising at nakahanap ng isang eroplanong papel sa ating pinto. Iwinagayway niya ang papel sa kanyang kamay. Ang kakaiba ay may nakasulat dito. Pamilyar ang sulat kamay. Honey, may alam ka ba tungkol dito? Tumingin ako sa papel at lumubog ang puso ko. O hindi na naman. Akala ko itinapon ko na iyon. Honey, hayaan mo akong magpaliwanag. Nakikinig ako, sabi niya, isang ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam kong ito ang katahimikan bago ang bagyo. Kailangan kong umamin. Sige, pasensya na, honey. Nagkamali ako ng pagsasalita kahapon. Sa nakalipas na 3 taon, 3 kanta na ang naisulat ko. Gusto akong sakalin ni Sophie. Ethan, hanggang kailan mo ako lolokohin? Honey, hindi pagkakaunawaan lang ito. Ipinapangako ko, ito na ang huli. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Bago pa siya makapagsalita, mabilis kong idinagdag, kung wala nang iba, babalik na ako sa trabaho. Pakiramdam ko ay partikular akong inspirado ngayon. Sinubukan kong mabilis na tumakas, ngunit pinigilan niya ako. Teka. Lumingon ako na may taos pusong ngiti. Honey. Kantahin mo ang kantang ito, pagkatapos ay maaari ka nang umalis, sabi niya, matatag ang boses. Nagpasya siyang walang silbi ang pamimilit sa akin. Ngunit maganda ang kantang ito at perpekto ito para sa kanilang kasalukuyang krisis. Nakahinga ako ng maluwag. Isang kanta lang ito. Alam kong halos tapos na ang kanyang galit.
Aawitin ko ang kanta, sasabihin ang ilang matatamis na salita, at magpapatuloy ang aking komportableng buhay. Nang bumalik ako sa sala na may gitara, bumuti na nga ang ekspresyon ni Sophie. Ngumiti ako, hinawakan ang gitara, at kinalabit ang isang chord. Parehong tumingin sa akin ang dalawang babae na may kuryosidad at pagdududa. Ngunit nang magsimula akong tumugtog, nagbago ang aking kilos. Gaano man ako katamad sa araw-araw na buhay, pagdating sa musika, lagi akong seryoso. Ito ay isang ugali mula sa aking nakaraang buhay na mahirap baguhin. Isang pamilyar at nakabibighaning aura ang nagsimulang magmula sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata, at ang aking mga daliri ay sumayaw sa mga string, isang melankolikong himig ang pumuno sa silid. Pagkatapos, nagsimula akong kumanta sa aking medyo paos na boses. Nakalimutan ko kung sino ito, nakalimutan kung gaano katagal nang hindi ko naririnig ang iyong boses, na nagsasabi sa akin ng iyong paboritong kwento. Tumunog ang malungkot at paos na boses, ngunit parehong natigilan si Sophie at Sarah. Ang kantang kinakanta ko ay ganap na naiba sa mga lyrics sa eroplanong papel. Sinuri muli ni Sophie ang papel para lamang makasigurado. Anong kanta ang kinakanta ni Ethan? Matagal kong inisip pagkatapos ay nagsimulang magpanik. May nagawa ba akong mali ulit? Dumating ka, umiiyak at sinabi sa akin, lahat ng fairy tales ay kasinungalingan. Hindi ako maaaring maging prinsipe mo. Nagpatuloy ako sa pagkanta, ngunit nanlalaki ang mga mata ni Sophie at Sarah sa pagkabigla. Hindi pa nila narinig ang kantang ito, ngunit ito ay hindi kapanipaniwalang maganda, at ang aking boses ay nakakagulat na maganda. Si Sarah, bilang isang manager, ay may matalas na mata para sa talento. Mula sa akin, naramdaman niya ang isang aura na naramdaman lamang niya mula sa ilang nangungunang bituin. Paano ito posible? Hindi ba siya isang manunulat lamang? Bakit siya napaka-profesional kapag kumakanta? Maaaring hindi mo maintindihan, mula sa sandaling sinabi mong mahal mo ako, ang aking kalangitan ay nagniningning na may 1,000 bituin. Ipinikit ko ang aking mga mata, ganap na nawala sa kanta. Handa akong maging anghel sa iyong paboritong fairy tale, upang iunat ang aking mga braso bilang mga pakpak para protektahan ka. Kailangan mong maniwala na tayo ay magiging tulad ng isang fairy tale, na may kaligayahan at kagalakan bilang ating wakas. Ganap na nabighani si Sophie at Sarah. Ang koro ay simple at tahimik, ngunit kinanta nito ang isang nakakadurog na kalungkutan na nagpanginig sa kanilang mga puso. Natapos ang kanta. Natahimik ang sala. Tumingin ako sa dalawang tulirong babae, isang bahagyang, mapait na ngiti sa aking mga labi. Kumuha ako ng isang sigarilyo at sinindihan ito, isang usok ng puting usok ang umikot sa akin. Huminga ako ng malalim, tumingala sa kisame, at tila nag-isip tungkol sa kahulugan ng buhay. Ang pose na ito ay napaka-cool. Pagkatapos ay basta-basta akong lumingon, kumuha ng isang upuan at umupo. Ito dapat ang sandali para sa palakpakan at bulaklak. Ngunit pagkatapos ng mahabang paghihintay, hindi dumating ang papuri na inaasahan ko. Litzed, anong nangyayari? Tumingala ako at nakita si Sophie na nagpupunas ng isang luha mula sa gilid ng kanyang mata. Tumingin siya sa akin, tuliro. Anong kanta iyon na kinanta mo? Ang tawag dito ay fairy tale. Hindi ba nakasulat sa papel? Bakit mo tinatanong, basta-basta kong sagot? Muling kinuha ni Sophie ang papel. Pagkatapos ay iniharap niya ito sa akin na may walang ekspresyon na mukha. Ano ito? May problema ba? Sumandal ako para tingnan. Pamilyar ang aking sulat kamay, ngunit ang pamagat sa itaas ay 5 nakabold na karakter, Invisible Wings. Nakatitig sa kumikinang na pamagat, natigilan ang aking ekspresyon, bahagyang nakabuka ang aking bibig, at nahulog ang sigarilyo mula sa aking mga labi. Shit, ano ba ang nangyayari? Malinaw kong naaalala na nagsulat ako ng isang malungkot na kanta sa papel na iyon noong isang araw. Hindi ba fairy tale iyon? Paano ito naging invisible wings? Sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang tinamaan ng bulalakaw ang aking utak. Shit, nagkamali ako ng pag-alala. Okay lang, biglang sabi ni Sophie na may nakamamanghang ngiti. Yumuko siya, kinuha ang upos ng sigarilyo, at marahang tinapik ang aking balikat. Sa pagkakataong ito, honey, bibigyan kita ng kaunting panahon. Pag-isipan mong mabuti.
Pagkatapos mong makaisip ng dahilan, maaari mo itong ipaliwanag sa akin ulit. Pagkatapos ay dinurog niya ang upos ng sigarilyo at itinapon sa basurahan bago umakyat sa itaas na may kalmadong ekspresyon. Paralisado ako. Nakatingala ako sa kisame, blanko ang aking ekspresyon. Paano ko nagawang magkamali ng pag-alala? Puno ako ng pagsisisi. Bakit hindi ko muna sinuri ang papel? Sa tabi ko, huminga ng malalim si Sarah, nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Ang pagtatanghal ngayon ay ganap na nagpasabog sa kanyang isipan. Ang kantang ito, Fairy Tale, kasama ang aking boses, ay kapantay ng sinumang nangungunang mang-aawit. Halos sigurado siyang kung ilalabas ko ang kantang ito, magiging instant hit ako. Ngunit hindi ba siya isang palamunin? Kailan siya naging napakatalino? Maaari kayang itinatago niya ito sa lahat ng oras. Kung may pangalan ang kalungkutan, sa tingin ko ay dapat itong tawaging Fairy Tale. Maganda ang panahon sa rooftop, ngunit ang aking kalooban ay nasa pinakamababa. Isang pagkakamali ang nagawa ko at ngayon lahat ay mali. Kung magagawa ko ulit, maingat kong sinuri ang papel na iyon. Ngunit walang mga do-over sa buhay. Pagkatapos ng 5 minuto ng kawalan ng pag-asa, wala akong pagpipilian kundi aminin ang katotohanan sa aking asawa. Marunong akong magsulat ng mga kanta. At, sa nakalipas na 3 taon, higit sa 3 kanta ang naisulat ko. Sa huli, pinatawad ako. Ngunit sa parehong oras, sa ilalim ng kanyang pamimilit at panghihikayat, naging music director ako ng kanyang kumpanya, ang Celestial Entertainment. Napabuntong hininga ako. Ang aking mapayapang buhay bilang palamunin paano ito napunta sa ganito. Salamat, mahal kong asawa, sabi ni Sophie. Ang kanyang mga mata ay kumukurba na parang gasuklay habang siya ay tumatawa. Muli akong napabuntong hininga. Kung mas maganda ang babae, mas maaari niyang pabagalin ang espada ng isang lalaki. Kung hindi dahil sa kanyang paguso at pagmamakaawa, paano ako papayad dito? Masyado lang siyang nahuhumaling sa pagsusulat, ipinapaliwanag ni Sophie kay Sarah. Kaya itinago niya ang kanyang talento sa musika. Natatakot siyang pasulatin namin siya ng mga kanta at makagambala sa kanyang oras ng pagsusulat. Ang pagiging music director sa loob ng isang panahon ay magiging magandang pagsasanay, tutulong sa kanya na alisin ang kanyang mga tamad na ugali. Ganoon ba? May pagdududang tanong ni Sarah, nakatingin sa akin na nakahiga sa lounge chair na parang isang tumpok ng putik. Sa ilalim ng pagmamakaawa ni Sophie, katatapos ko lang isulat ang melody para sa Invisible Wings. Mula lamang sa simpleng pag-strum at pagkanta ni Sophie, masasabi ni Sarah na ito ay isa pang obra maestra, mas mahusay kaysa sa anumang kantang inilabas ni Sophie. At si Ethan ay tiniklop ang isang kantang tulad nito sa isang eroplanong papel at itinapon. Ito ay isang nakakagalit na pag-aaksaya ng talento. Kung kailangan niyang ilarawan ako sa isang salita ngayon, ito ay henyo. Isang tunay na henyo. 4 na obra maestra ng sunod-sunod. Maging ang mga veterano sa industriya ng musika ay bihirang makamit ang ganitong tuloy-tuloy na kalidad. At ako ay isang 24 taong gulang na baguhan lamang na hindi man lang inilalaan ang lahat ng aking pagsisikap sa pagsulat ng kanta. Kung sana ay hindi masyadong nahuhumaling si Ethan sa pagsusulat ng mga nobela, naisip ni Sarah na may buntong hininga. Sinulyapan ako ni Sophie at napabuntong hininga. Pagkatapos ay masayang bumalik sa paghanga sa mga lyrics at melody sa kanyang kamay. Invisible Wings ay perpekto para sa kanya. Para itong isinulat para lamang sa kanya. Lumapit siya, yumuko, at binigyan ako ng isang magaang halik sa pisngi. Isang gantimpala para sa iyo, honey. Halos hindi ko naramdaman ang malambot na mga labi. Lumingon ako ng may pagkainis. Hayaan mo na ako. Nagluluksa ako sa aking namamatay na pangarap. Napatawa si Sophie. Anong pangarap? 3 taon ka nang hindi nagsusulat, sabi niya, kinukurot ang aking tagiliran. Sa tingin ko dapat mong isuko na ang pagiging manunulat. Mag-focus ka sa musika, siguradong magtatagumpay ka. Lalong sumimangot ang mukha ko. Pinag-uusapan ko ba ang pagiging manunulat? Nagluluksa ako sa aking buhay ng paglilibang. Nang makitang hindi ko pa rin siya pinapansin, tumayo siya, nakapamewang. CJ, manatili ka dito at magluksa. Sumang-ayon ka na. Sa loob ng 3 araw, magre-report ka sa Celestial Entertainment.
Maliban kung makakasulat ka ng isang librong iayanig sa mundo sa loob ng 3 araw na ito, mas mabuting magpakita ka sa trabaho. Sa huling buntong hininga, bumaba siya. Nakatitig ako sa langit. 3 araw. Talaga bang magtatapos na ang aking komportableng buhay sa loob ng 3 araw? Hindi ito ang kinalabasan na gusto ko. Ngunit noon, umalingaw-ngao sa aking ulo ang kanyang mga salita. Maliban kung makakasulat ka ng isang librong iayanig sa mundo. Isang ideya ang sumagi. Iyon na. Hanggat makakagawa ako ng isang matagumpay na gawa, maaari kong bigyang katwiran ang pag-quit sa trabaho ng direktor para mag-focus sa ipagsusulat sa bahay. Ang aking pagkakakilanlan bilang manunulat ang susi sa aking buhay bilang palamunin. Nagliwanag ang aking mga mata. Tumalon ako mula sa upuan at nagmamadaling bumalik sa aking silid, binuksan ang computer. Maikli ang oras. Kailangan kong maging isang matagumpay na manunulat, mabilis. Naghanap ako ng mga paligsahan sa pagsulat. Bilang isang 3 taong ibeterano na walang nailathalang gawa, kailangan ko ng isang shortcut. Ang isang paligsahan ay magbibigay sa akin ng agarang pagkakalantad. Nakakita ko ng isa, ang 17th National Women's Literature Novel Competition. Tema, pag-ibig. Huminto ako. Isang paligsahan sa panitikan ng kababaihan. Ang tema ay pag-ibig. Ako ay isang lalaki na hindi pa nakabasa ng isang matamis na nobelang romansa sa aking buhay. Anong gagawin ko? Nag-isip ako ng malalim. Pag-ibig, mayroon bang mga kwento ng pag-ibig sa mga librong nabasa ko? Bigla, naalala ko ang isang libro na pinagpuyatan kong basahin. Isang kwento tungkol sa pagnanakaw ng libingan. Ngunit mayroon itong kwento ng pag-ibig. Nagliwanag ang aking mga mata. Iyon na. Mabilis akong nagrehistro, pinunan ang submission form pamagat ng aklat. Masyadong multo ang orihinal para sa isang paligsahan sa pag-ibig. Papalitan ko ito. I-type ko ang bagong impormasyon. Pamagat, The Years We Blew Out the Lamps. Pangalan sa panulat, Talent is Drained Jayang. Pangunahing mga tauhan, Huxiaoba, Yang Mili. Blurb ng aklat, handa ka na ba? Ito ay isang ganap na bagong paraan upang buksan ang isang kwento ng pag-ibig. Mabilis na lumipad ang aking mga daliri sa keyboard. Ang pangalan ng aking lolo ay Hugoobad. Ang aking alaala sa libro mula sa aking nakaraang buhay ay malinaw na malinaw. Samantala, sa Huaxia Media University sa Kyoto. Mumu, gusto mong mag-shopping mamaya? Tanong ng isang babaeng may kulay rosas na buhok sa kanyang kasama sa kwarto, si Bella Bai. Nakatutok si Bella sa kanyang mga tala. Hindi, gusto kong magbasa ngayong hapon. Oh, bookworm ka, buntong hininga ng kanyang kaibigan. Hindi ka makakahanap ng boyfriend ng ganyan. Namula si Bella. Nagbabrowse siya sa paligsahan sa pagsulat sa Huaxia Literature Forum at gusto niyang tingnan ang mga bagong submission. Bilang isang masugid na mambabasa, ang isang tahimik na hapon na may bagong libro ang kanyang ideya ng langit. Pabalik sa kanyang tahimik na dorm, binuksan niya ang forum sa kanyang telepono. Nilaktawan niya ang pangunahing pahina at dumiretso sa update chart na nagraranggo ng mga libro ayon sa bilang ng mga salitang na update sa araw na iyon. Sa tuktok ng listahan ay isang kakaibang pamagat, The Years We Blew Out the Lamps. Na-update na bilang ng salita, 66,000. 66,000 salita sa isang araw. Nakakabaliw iyon, naisip niya. Medyo romantiko ang pamagat. Dahil sa kuryosidad, nag-click siya dito. Ang pangalan ng may akda ay Talent is Drained Jayang. Ang blurb ay mayabang, handa ka na ba? Ito ay isang ganap na bagong paraan upang buksan ang isang kwento ng pag-ibig. Napangisi si Bella. Isang lalaking nagsusulat ng panitikan ng kababaihan. At napakayabang niya. Sa tingin ba niya ay ganoon kadali kaming ma-impress? Inis ngunit interesado, nilaktawan niya ang intro at dumiretso sa pangunahing teksto. Kabanata 1, ang puting papel ng taong iyon. Ang pangalan ng aking lolo ay Hugoobad. Sa kanyang pagkagulat, maganda ang pagsusulat. Ang kwento ay may malakas na pakiramdam ng panahon at lugar na humihila sa kanya. Maaaring maganda talaga ang librong ito, naisip ni Bella. Kaya pala napakayabang ng may akda. Umupo siya, ganap na nahuhumaling, ang mundo sa labas ay nawawala.
Pagsilit sa susunod na episode, sapat na kaya ang aking talento sa panitikan para matagumpay na baligtarin ang sitwasyon?